Happy New Year sa ating lahat. Merry Christmas pa rin. Di makakal na. Ulit, Happy New Year sa ating lahat. Malungkot na yata kayo kasi babalik na kayo sa pasok ninyo, sa trabaho at eskwelahan, ano? Pero isa pa, Merry Christmas! Habang tayo pabalik sa ating quote and unquote, normal na pamumuhay pagkatapos ng mahabang bakasyon, tayo'y nagdiriwang ng dakilang kapistahan, the solemnity of the Epiphany of our Lord, ang pagpapamalas ng pagkadiyos ni Jesucristo sa sanlibutan. Ano ang pwede nating mapagnilayan, lalo na sa narinig nating ebanghelyo ayon kay San Mateo? May katagang sumikat dati at siguro ngayon nagagamit paminsan-minsan at ano yun? Expectations versus reality. Alam niyo po yun. Expectations versus reality. Kumbaga sa isang kanta, naibanggit na ito, maraming namamatay sa maling akala. Expectations versus reality. Pagkabukas mo ng freezer, ng ref, akala mo ang laman ay ice cream, yung pala, isda. Expectations versus reality. Akala mo yung mamimit mo sa online, matangkad at mestisa. Reality, hindi pala matangkad, hindi rin mestisa. Yung pala, filter lang, edit lang pala. Expectations versus reality. Akala mo, yung grade mo nung nakarang semester mataas. Reality, yan, kaka-TikTok mo at Facebook, bagsak ka, palakol sa iba. Expectations versus reality. At ganun din ang nangyari sa ating banghelyo ngayong hapon na ito. Expectations versus reality. Una, the three magi were expecting that newborn king was really born in the palace of Jerusalem. They expected that. Reality, hindi nila nahanap ang bagong silang hari sa palasyo. Nahanap nila sa isang sabsaban. Expectations versus reality. Akala ni Haring Herod, siya lang ang hari lang sa bayan ng Jerusalem. Reality, ayun pala, may bagong isilang, threatened na siya. Expectation versus reality. Ang bayan ng Israel at hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila sa Mesiyas na magpapalayas sa kanila. Reality, dumating na. Kaso, hindi nila tinanggap ang bagong silang ng hari ng sanlibutan. Expectation versus reality. The three magi thought that King Herod will pay homage to the newborn king. Reality, hinahanap niya pala ang bagong silang para ipapatay ito. Dear brothers and sisters in Christ, this year, 2026, will be always full of expectations versus reality. Marami tayong inaasahan sa taong ito. Marami tayong ini-expect. At kumbaga, if we will translate these expectations versus reality, ang tawag natin nito, kakatapos ng bagong taon, ay New Year's Resolution. Maraming nagsabi, sa taong 2026, akin na ito. Binili mo? I claim 2026. May certificate ka. This year, 2026, will be full of expectations, yet realities. Mga bagay na inaasahan natin, pero sa katotohanan, hindi nangyayari.
Best example, this year, magpapapayat na ako. Pagdating ng Pebrero, sinasabi mo, deserve ko ito, lalamon ako. Reality na yun. Expectations versus reality, sabihin mo sa ibang tao, magpapakabait na ako. Ikalawang araw pa lang ng Enero, ang puta-putang liulom, makita mo lang kapatid mo, inis ka na. Expectation versus reality. You promise that your New Year's resolution, hindi ka na magiging kuripot. Pagkalabas mo dyan sa simbahan, may kakalabit sa iyo at maghihingi. Sige nga. And this is the truth, dear brothers and sisters in Christ. We have so many expectations that we want for ourselves, but do not happen in reality. Laliman pa natin ito. Expectations. Marami kayong plano ngayong taon na ito, correct? Yung iba dito, maghahanap na ng jowa kasi lalampas na sa kalendaryo. Ano problema niyo? Lalagpas lang kayo sa kalendaryo, maghahanap ka ng asawa mo. May isa sabi sa akin, Father, yung hahanapin kong jowa, yung mayaman, yung mabait, yung sexy at pogi. Nung dumating na siya ng 21, sabi niya sa akin, Father, yung hahanapin ko na lang, yung mabait, yung pogi, at yung mayaman. Dumating na siya sa 30, sabi niya, ang hahanapin ko po, yung mabait at mayaman. Magkwa 40 na siya ngayon. Sabi niya na lang sa akin, Father, yung mabait na lang. Because, dear brothers and sisters, we expect many things to happen in us. Kapag hindi nangyayari sa katotohanan, what is your reaction? Do you get disappointed? Pero paalala ko sa inyo mga kapatid kay Kristo, may paborito akong dalawang salita sa Pangasinan na binabanggit ng mga lolo at lola natin na sana napakinggan niyo. At ano yun? Linaway Diyos. Alam niyo yun? Linaway Diyos. Sa Tagalog, plano ng Diyos. Sa mga plano na ginagawa mo sa buhay mo at hindi nangyayari, sasabihin lang ng lolo at lola mo, linaway Diyos. Plano ng Diyos ang nasusunod. Sa mga bagay na inaasahan mo ngayong taon na ito, ibabanggit ko sa inyo mga kapatid kay Kristo, kung hindi yan nangyari at hindi pa mangyayari, ang sagot, linaway Diyos. May plano ang Diyos sa'yo. Magmamagaling ka, Diyos ka. The book of Psalm dictates, God's ways are better than our ways. His plans will always be better than our plans. May plano ka sa buhay. Yes, it's good. You have many things you want to expect this year. Yes, very good. But dear brothers and sisters, it is always good to plan, but let God's will be always done. Sa katedral, kung mapapansinin niyo, hindi halos lagi kinakanta sa parte ng misa. Anong parte? Yung Our Father. Pansin niyo? Hindi kasi nagmamadali ang mga pare. Pansin niyo dito sa katedral, kadalasan, sa misa, ang Our Father ay recited. Haven't you noticed that? Because the priests preferred here to recite this prayer. Pipikit ka nga, iiyak-iyak ka, pero naiintindihan mo ba yung pinagdarasal mo? You know what's my favorite part whenever we pray? Your will be done on earth as it is in heaven. Dinasal nyo na pala. Why are you still expecting?
I hope this year, 2026, all of our plans will be aligned to God's plans. And we have the courage to say, ay katawan, tuwa, di naway Diyos. Amen.